Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinanggal ni Mia ang suot na shades at ipinasok sa bag. Napakaganda ng araw para maglunoy sa tubig, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad nang nagpalit ng damit panligo. Pagkatapos ng ilang sandali ay umahon siya. She felt good. Nakaka-relax ang malamig na tubig. Nasa Guimaras Island si Mia sa private beach ng pamilya ni Cara. Pagkatapos ng huli nilang pagkikita ni Dominic, ay napagdesisyon na niyang magbakasyon muna sa malayo, kung saan ay mapag-iisa siya para makapag-isip-isip. Madaling araw nang umalis siya ng bahay dahil siniguro niyang hindi sila magkikitang muli ni Dominic. Nag-iwan siya ng note sa mga magulang na sabihin sa binata na umalis siya papuntang Amerika. Hindi na niya kayang makipag-usap kay Dominic. "Mia! Get out of the water! Mag-breakfast muna tayo!" Sigaw ni Cara. Umahon si Mia sa tubig at saka lumapit. "Ano? Kaya mo pa?" "What do you mean?" Clueless na tanong niya habang naglalakad sila. "Kaya mo pang malayo ka kay Dominic? Hindi mo ba siya namimiss?" Hindi siya nagsalita. "Umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga kayo?" Napabuntong hininga si Mia. Kailangan niya ng isang kaibigan na mahihingahan ng lahat ng sama ng loob. Isa pa, iyon na siguro ang tamang oras na umamin siya kay Cara tungkol sa pagpapanggap nila ni Dominic. Nang maisip si Dominic ay bigla na lamang tumulo ang mga luha niya. "Sabi ko na, iiyak ka din sa aking bruha ka eh," anang best friend, sabay yakap sa kanya. Nakaharap si Mia sa bonfire na ginawa nila ni Cara. Malayo ang isip niya. She was thinking about Dominic. She just could not help but think about him. Ganoon nga siguro talaga kapag in love ang isang tao. No matter how hard you try to forget the person, the feelings just never go away. "Sisi?" Napalingon si Mia sa kaibigan. Nagtaka siya nang katabi na nito si Albert. Napatayo siya. "Sisi, anong ginagawa ni Albert dito?" "Ano kasi, boyfriend ko na siya at nandito siya dahil balak talaga naming magbakasyong dalawa. Kaya lang, nung sinabi mong gusto mong mag-soul search, nasira ang plano namin. And instead of it just being the two of us, we've decided to spend a few days here with you para may kasama ka. I'm sorry." Hindi alam ni Mia kung nagsosorry ang kaibigan tungkol sa paglilihim ng relasyon kay Albert o sa pagdadala kay Albert sa isla, gayong alam nitong umiiwas siya kay Dominic. Pwedeng-pwedeng tawagan ni Albert ang binata at ipaalam kung nasaan siya. "It's okay," sabi na lang niya. "I'm sorry, Mia," ani Albert nang saglit na umalis si Cara. "I swear to you that I don't have any plans on making your best friend cry. I love her, and I'm sorry kung napaglaruan ka namin nun." "Wala na yun? Yung tungkol sa papel na nakadikit sa'yo? Ako ang naglagay nun." Nanlalaki ang mga matang napabaling siya kay Albert. "Ano?" "Binayaran ako ni Inigo para gawin yun sa'yo. Alam kasi niyang si Dominic ang pagbibintangan mo kapag nagkabukingan. At yung glue na naidikit ni Dominic sa kamay mo, hindi niya intensyon yon. Pinagbabatukan nga niya kami pagkatapos dahil nakalimutan daw niyang alisin muna yon sa kamay niya bago makipagkamay sa'yo. Dominic was being honest when he asked you to be his friend." Itinoon ni Mia ang paningin sa apoy. Gusto man niyang magalit pero para saan pa? Tapos na ang lahat ng iyon. "Kumusta na kayo ni Dominic?" Bumalik na si Jessa
kaya wala na akong pwesto sa buhay ni Dominic. Oh, nakabalik na pala si Jessa. You know her? Of course. Siya ang first girlfriend ni Inigo. What? Oh, bakit parang nagulat ka? You can't be serious. Sina Dominic at Jessa ang may nakaraan noon. Pumunot ang noo ni Albert. Sinong may sabi niyan sa'yo? In love nun si Dominic kay Jessa, pero hindi siya nanligaw dahil type ni na Inigo at Jessa ang isa't isa at nagparaya si Dominic. Hindi na nagawang ipaalam ni Dominic ang feelings niya dahil gusto niyang maging masaya si Jessa kay Inigo. But when Inigo dumped her, nagalit si Dominic at sinugod ang pinsan niya. Pero nung balak na niyang magtapat, umalis naman na ng bansa si Jessa. Pagkatapos nun, hindi na uli nagawa ni Dominic magseryoso sa ibang babae. Kung ganoon pala, hindi lahat ng detalye ay sinabi sa kanya ni Inigo. Hindi sinabi ni Inigo na sila ni Jessa ang may nakaraan. He lied to her. Ngayong nagbalik na ang babaeng mahal niya, sa tingin ko, panahon na para magkaroon ng katuparan ang pag-ibig niya. It's the right time to win her heart. Dominic loves you. Hindi niya ako mahal. Dahil nakita ko kung gaano siya kasaya nung nakita niya ulit si Jessa. Nakalimutan niya ang lahat ng nasa paligid at sa tingin ko, may nararamdaman din si Jessa sa kanya. I think she came back for Dominic. Iyon lang at naglakad na si Mia palayo. If he doesn't love you, why did he go to your house after 7 days of soul searching? Bakit ikaw ang pinuntahan niya at hindi si Jessa? Pero sige, kung gusto mo talagang ilihim ko ang pagkikita nating to, gagawin ko. You have my word, Mia. Natigil si Mia sa paglalakad. Bigla ay bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong magkasama sila ni Dominic. All this time, he had showed her love, but she had been blind and insecure to notice it. She tried to talk to Dominic, but he had already left. Kinausap niya ang halos lahat ng nakakakilala rito. Pero kay Aaron lang siya nakakuha ng matinong sagot. Ang tanging sinabi lamang daw ni Dominic ay magpapakalayo-layo muna ito. Pero ang pagpapakalayo ni Dominic ay umabot ng 1 taon, 2, 3, 4, at naging 5 taon. Mia had been miserable during all those years. She missed Dominic so much, but she did not know where to find him. Pinagsisihan niyang siya ang unang lumayo. Sana ay kinausap niya ng maayos si Dominic. Sana ay pinakinggan muna niya ito. Maraming sana na sana ay ginawa niya. Sa loob ng mga lumipas na taon, ay inabala ni Mia ang sarili sa negosyong pastry bake shop sa tabi lang ng subdivision kung saan sila nakatira. 1 taon na ang nakalipas mula nang itayo niya ang negosyo at nabawi na rin niya ang ipinuhunan doon. She used her trust fund to finance the bake shop. Noong 1 taon ay ikinasal si Nakara at Albert na ginanap mismo sa private island sa Guimaras. Everyone in their batch was invited, pero tanging si Dominic ang hindi dumalo. She took a deep breath. Nobody knew where he had been since then. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Inigo at Jessa 3 araw na ang nakararaan. Abala siya sa bake shop nang biglang tawagin ng isa sa mga tauhan at sabihing may naghahanap sa kanya. It was Inigo. Niyaya siya ng lalaki sa bahay nito at may sasabihin daw na importante sa kanya. Nang makarating sa bahay, ay bahagya pa siyang nagulat nang makita si Jessa. Malaki na ang tiyan nito at mukhang masayang-masaya sa piling ni Inigo. Sorry sa lahat ng pagsisinungaling ko, sabi ni Inigo. Matagal na yon, kalimutan mo na. Tumango-tango si Inigo. I'm sorry kung ipinagpilitan ko pa rin ang sarili ko sa'yo noon, kahit alam kong kayo na ng pinsan ko. The truth is, ayokong mapunta ka sa kanya dahil gusto kita.
I was so selfish back then. Sarili ko lang ang iniisip ko. Siniraan ko siya sa'yo. I was also the one responsible for taking the picture of you two kissing. Ginawa ko yon para magalit ka kay Dominic. And I succeeded. I'd been very jealous of him. Alam ko ring gusto niya si Jessa nun kaya inunahan ko siya. Inaagaw ko kung ano ang gusto ni Dominic. I'm sorry. Lumaki ako na puno ng inggit sa kanya dahil hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang. Mia, Dominic loved you so much at hindi kanya gustong lokohin. This may be too late but nagawa niyang magpanggap na mahirap dahil ayaw niyang layuan mo siya. He thought that the best way to be near you was to take advantage of the situation. Kung nakita mo lang siguro ang pinsan ko nung mga panahong wala ka. Naupo si Jessa sa tabi ni Inigo at tiningnan si Mia. He's right. Nung magkita kami ni Dominic the second time, kinausap niya ako at sinabi niyang mahal ka niya pero hindi mo daw siya gusto dahil si Inigo lang ang mahal mo. He'd been so scared that you'd dump him after finally getting Inigo. But he was getting ready to tell you about his feelings after your graduation. 1 week siyang nag-soul search at napag-isip-isip na ligawan ka. Yung hindi na involved si Inigo sa inyong dalawa. Pero nagalit ka nun sa lahat ng nalaman mo. And then you left. Noon lang sumuko si Dominic. Pagod na pagod si Mia mula sa maghapong trabaho. Marami ang umorder ng bago nilang produktong fruit pie. Dahil sa dami ng order, inabot na siya ng alas 9 ng gabi. Kanina pa nakauwi ang mga tauhan niya. Isinara na niya ang bake shop. Dala-dala ang kinita sa araw na iyon ay naglakad siya patungo sa kabilang panig ng kalsada. Doon niya iginarahe ang kanyang sasakyan. Sasakay na siya sa kotse nang biglang may sumunggab sa kanya. Agad na bumaha ang takot sa kanyang dibdib nang maramdaman ang isang malamig na bagay sa kanyang leeg. Kutsilyo iyon, natitiyak niya. Ibibigay mo sa akin yan o lalaslasin ko ang leeg mo? Akin na rin ang susi ng kotse mo. Huwag kang sisigaw. Nanginig siya sa takot. Gayunpaman ay agad na ibinigay niya ang lahat ng gusto ng holdupper. Papasok na lang ito sa loob ay hinawakan pa ang kamay niya. Sumama ka sa akin. Mukhang mapapakinabangan din kita. Nangilabot siya sa sinabi ng lalaki. Gusto na niyang sumigaw at humingi ng tulong, lalo na nang hilahin na siya nito papasok sa loob ng kotse. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Isang tao ang humila sa kanya palabas at inilayo siya. Hinatak din ito mula sa loob ng sasakyan ang holdupper. Her hero was there to save her. Nakita niya kung paano ito pinaliguan ng suntok at sipa ang holdupper. Walang laban ng holdupper dahil maliit lang ito kumpara sa tumulong sa kanya na isa namang malaking tao. Pagkatapos ng malapelikulang eksenang iyon, ay pasuray-suray na tumakbo palayo ang holdupper. Nilapitan si Mia ng lalaki at hinawakan sa braso. Are you okay? Nabitin ang mga salitang lalabas mula sa bibig ni Mia nang mabosesan ang lalaki. Tinangala niya ang lalaki at hindi makapaniwala sa nakita. Dominic? Halos hindi rin umabot sa sariling pandinig ang sinabi niya. Binitiwan siya ni Dominic nang maipasok siya sa kotse. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Akmang isasara na nito ang pinto ng kotse nang pigilin niya at muling umibis. Mag-usap tayo. Tumalikod si Dominic at nagsimulang maglakad patungo sa kabilang panig ng kalsada. Nakita niyang nakapark doon ang isang SUV. We don't have anything to talk about. Aalis na ako. Pinigilan ni Mia ang binata sa braso. Napansin niyang nasa gitna sila ng kalsada. Pero dahil wala nang halos nagdaraang sasakyan, ay hindi na niya iyon alintana. Ang mahalaga
ay makausap niya si Dominic. Dominic, please. We really need to talk. I'm sorry pero nagmamadali ako. Umiiwas ka sa akin. Hindi sa kung ano pa mang dahilan kaya ka nagmamadali, kundi ayaw mo lang akong kausapin. Sigaw niya. Hinarap siya ng binata nang may galit sa mga mata. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Really? At talagang sa'yo pa manggagaling yan? 5 years ago, sino pa ang bigla na lang nawala at tumalikod sa ating dalawa? God, Mia! I waited for you outside your house every day pero wala ka. Umulan, umaraw, naroon ako. Pero ano? Wala ka. You went to the States for God's sake. Ngayon, ano sa tingin mo ang dapat pa nating pag-usapan? I lied. Sinabihan ko lang sina Mami na sabihin sa'yong pumunta ako ng Amerika. Pero ang totoo, nasa Guimaras lang ako noon. Napigil ang pagtatangka niyang hawakan ang kamay ni Dominic nang makitang may bumaba mula sa SUV. Babae. Lumapit ito sa kanila at madali niyang napagsino. Parang may isang malaking kamay na pumiga sa puso ni Mia. Napakasakit. Napakasakit malaman na si Dominic na mahal niya ay pag-aari na ng iba. Ni Ashley. Dominic, what's happening here? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ashley sa kanila pero huminto sa kanya. Mia? Mia Margaret Cruzat? Parang wala sa sariling bigla na lang naglakad si Mia pabalik sa direksyon ng kotse niya. Napakasakit ng kanyang nadarama. Hilam ng luha ang mga mata na pinaharurot niya ang sasakyan. She felt so stupid. Ano na kayang gagawin ni Mia ngayong nalaman niya na may kasintahan na si Dominic at iyon ay ang dati niyang kaibigang si Ashley? Ipaglalaban ba niya ang pag-ibig rito o hahayaan na lamang niya ito sa piling ng iba? Abangan!